Pilipinas, ang oras pa 6:38. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Napakainit ng panahon at napakainit din ang mga usapin. Lahat ng tao may kanya-kanyang kuro-kuro. Lahat ng tao may kanya-kanyang ipinaglalaban. Marami ang FO, friendship over. Pero sana hindi tayo umabot sa ganun, no? Pero ngayon pong gabi, pag-uusapan po natin, no, may kinalaman sa imbitasyon ng pulis. May pagkakataon, may imbitasyon. Ito ay imbitasyon lang, no? Meron namang pagkakataon na warrant of arrest na pala. Pwede ka bang tumanggi kapag kaganito? Usapang Legal. Disclaimer lamang po, hindi po natin tinatalakay bagaman at maaring applicable yung ilang mga mababanggit natin, pero hindi po sinasadya yung ating talakayan doon sa mga may patungkol doon sa pagka-aresto kay Pangulong Rodrigo Duterte, dahil ito po ay pangkalahatan or general na information lamang at hindi po napatutungkol sa isang specific na kaso, at ang mga questions po, no, ay hindi po siya gawa-gawa, kaya't hindi po maaring sabihin, ay, ginawa yan para dito. Ito po ay question sa akin inbox. And by the way, na hindi ko pa rin po maubos-ubos hanggang sa ngayon. Usapang Legal. Dahil, attorney, RHTV, pakilagay nga. Yan! Ano po ba ang dapat na gawin kung inimbitahan ng pulis? Pwede po bang tumanggi na hindi naman nagdedelikado na baka sabihin ng laban? Yan po yung question natin tonight. At syempre, ang tanong, pwede bang tumangging sumama kung inimbitahan ng pulis? Yun yung simpleng question patungkol sa primary, ay talakayan natin ngayong gabi. Usapang Legal. Pwede po kayong sumali sa ating talakayan sa 0919282645. Surprisingly, memorize ko siya pag nakaharap ako sa inyo kahit hindi ako tumitingin, pero hindi ko siya memorize kapag ka nasa labas ako ng studio. Pero yan po ang ating tinatalakay natin tonight, at yan po ang numero na pwede nyong pagpadalahan ng inyong question. Pwede din po kayong magpadala ng inyong katanungan, no? Wag lamang po yung halimbawa, meron na talaga kayong kaso, pagkatapos may abogado na kayo, no? Wag niyo na pong itatanong sa akin, doon po kayo magtatanong sa inyong abogado para na lang, bilang respeto na din po sa aking kasamahan sa legal profession. Usapang Legal. Pwede din po kayo magpadala ng inyong questions sa DZRH TV 4K live stream bilang comment sa YouTube, at syempre pa, no, naka-live po kasi tayo sa DZRH TV 4K live stream, DZRH News at DZRH News Television Facebook pages. Usapang Legal. Ayan, yung po mga kasamahan natin, yung mga tagapakinig natin, wag po tayo mag-away-away, tayo po ay magpatuloy na magrespetuhan sa kanya-kanyang opinion. Pero I hope yung mga supporters and non-supporters of former President Rodrigo Duterte, wag na po nating palalain pa ang sitwasyon sa pamamagitan ng panghaharas doon sa panghaharas online, no? Dahil syempre that could prejudice the welfare of the former president, yung kanyang kinahaharap na kaso. Usapang Legal. Ayun. So, umpisahan na po natin ang ating talakayan. So, ano nga ba ang dapat gawin kung inimbitahan ng pulis? Pwede ba daw tumanggi nang hindi naman nagdedelikado at sabihin na nanlaban? Kasi meron po mga ugong-ugong, and I am not saying that is true, no? May mga ugong-ugong mula pa ng panahon ni Fred Lim, di ba? Di Dirty Harry. Ang sabi nila, oy, nanlaban, kaya binabarel, no? Yun naman ay ugong-ugong lang, wala pong kumpirmasyon. At ito pong mga ito ay nananatiling
haka-haka or nananatiling bulong-bulungan yung patungkol doon sa nang laban. Kaya minsan nababaril o hanggang sa nauwi sa kamatayan. No? Kung ito po ay simpleng imbitasyon ng pulis, wala po kayong obligasyon, no, na magpaunlak doon sa imbitasyon na ito. Usapang Legal. Pero kung meron pong warrant of arrest na inisyo sa inyo, ay hindi ka pwedeng tumanggi. May pagkakataon kapag ka ikaw ay tumanggi, no? Meron pong mga applicable legal provision, depende po sa tindi or hakbang na ginawa ninyo sa inyong pagtanggi na maaresto, no? Yun pong pagtanggi na maaresto o yung pag-resist sa arrest, meron po kasing tinatawag na resisting arrest na meron po namang kaukulang kriminal na pananagutan sa ilalim po ng Revised Penal Code. Meron pong nakasaad mismo doon sa ating batas, no, na obligasyon ng ating kung sino mang tao na sumunod sa isang lawful, no, na pag-order ng kung ano man sa isang pribadong individual. Usapang Legal. Kapag ka po merong pwersa o violence, karahasan na inimploy o ginamit ang isang taong inaaresto, may tinatawag po tayong direct assault. Meron din po tayong tinatawag na resisting arrest or disobedience sa isang lawful na, ang tawag doon, disobedience po na tinatawag sa isang officer na nag-execute or gumagawa ng kanyang trabaho. Usapang Legal. Kanya-kanya po or meron po mga specific na pananagutan kung halimbawa po, no, itong arresting officer, no, pinalo mo no, sa intention mo na sa kagustuhan mo na makaiwas, makatakas dahil nandiyan na nagsiserve ng warrant of arrest. Aba tinutukan mo ng baril o kaya naman ay sinaktan mo, no, maari po itong pumasok doon sa direct assault. By the way, hindi lang po pulis, no, ang maaring maging biktima o complainant sa kasong direct assault. Kahit ang barangay tanod, pwede din po siyang maging complainant sa isang maging biktima, no, sa kaso ng direct assault. Usapang Legal. Yan po ang tatalakayin natin. Ipagpapatuloy natin sa ating talakayan. So pwede po kayong sumali 0919-282-6485 at dito sa ating DZRH TV 4K live stream sa YouTube at syempre pa ating DZRH News Television at DZRH News Facebook pages. Magandang gabi din po sa lahat ng mga nanunood sa iba't ibang panig ng bansa sa pamamagitan po ng ating DZRH News Television at syempre pa yung mga nakikinig sa 666 sa inyong talapihitan. O, di ba? Talapihitan. Dial, no? Sa ating radyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. At syempre pa, no? Yung mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Magandang gabi po muna sa inyo. Si Aunt May, si Emiliano Manansala. Magandang gabi din po kay ZNYNRD, kay Aldrin, magandang gabi. Bongski, Aunt May, Rudy Palma, si Ador Cortez dyan sa Kalumpit, Bulacan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Yan, magandang gabi din po sa inyo. Miss Gael Enriquez, magandang gabi sa inyo. Si Mirna de la Cruz, magandang gabi. Romeo Herong, Mirna, si Josephine Garimbao ng Michigan, Adrian Rosales, dyan sa Buwak Marinduque, Leo Havares, Totski Skypro, Willie Maalio, si Cesar Boy Patrache, Zabala Sins, magandang gabi. Sabi niya, marami po akong natututunan sa inyong programa. Good luck ta. Maraming salamat po. Of course, Kenneth Arevalo, Edita Manawis, Mami Belen Rivera, Iton Bulalayaw, Henry Dolohan dyan sa Botolan, Zambales, at syempre pa Ria Soto, Alan Evaristo, si Roxanne Costo, Ivy Gutierrez, Miraflor, Tita Ami Miraflor Garcia, si
Roy Sr., Felix Falcotelo, at Ma'am Irene Almodovar. Marami pang ibang nanunood sa atin. Si Magmamanok Abusan. Okay, at syempre pa, Kenneth Arevalo. Yung iba pang nanunood sa atin sa DZRH TV, magandang gabi po sa inyo sa Facebook page ng RH TV. Miriam Tiempo, Dennis Salvador, at si Sara Sausa, Alan Evaristo, Eduardo Narvaez na hindi nawawala gabi-gabi, Virginia Rosales at Vic Mendoza. Yung iba pa no, na mga nanunood, babatiin natin sa ating pagbabalik. Ricky Soriano, magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Again, paalala po, disclaimer, ang atin pong talakayan ay walang kinalaman sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte, bagaman at may iba pong mga matatalakay tayo na maaring nag-a-apply doon sa kaso niya. Pero hindi po yun intentional. But if you have questions na kaya kong sagutin, sisikapin ko pong masagot. Pero disclaimer din, disclosure, hindi po ako international lawyer, bagaman at mahigit 15 taon na pong maghigit 15 taon na pong abogado na nagpa-practice dito sa Pilipinas. Usapang Legal. At ang alam ko po, yung batas dito sa Pilipinas. Magbabalik pa po ang Usapang Legal. Ilan po muna mga paalala, tiyan lamang po kayo. Usapang Legal. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Ito po ang DZRH, Usapang Legal kasamang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin yung imbitasyon. Again, kapag ka po may imbitasyon ang pulis, wala namang warrant of arrest dahil wala namang kayong kaso, wala, may dahilan po kayo para hindi ito pagbigyan. Pwede po kayong tumanggi sa imbitasyon na ito ng pulis. Pero kapag ka po kayo ay may warrant of arrest, ibig sabihin, nakarating na sa korte kaya nga may warrant of arrest kayo. Mayroon na kayong kaso talaga, hindi po kayo pwedeng sabihin, ayoko sumama sa'yo, dahil meron po tayong tinatawag na resistance and disobedience to a person in authority or the agents of such person. Dito po pumapasok yung resisting arrest, Meron din po itong kaukulang parusa, Wala naman kayong inimploy na dahas, na karahasan, na violence, Pero kayo ay umiwas, sa halip na sumuko kayo, nagtatakbo kayo, nagtago kayo, itinulak niyo yung arresting officer, maari po kayong magkaroon ng pananagutan. Pero kung kayo naman po, ay gagamit ng dahas, o papaluin nyo ng matigas na bagay, bubunutan nyo ng baril, o kaya sasaksakin ninyo, maaari po kayong may iba pang pananagutan. Yung tinatawag na direct assault. Kung i-attack po ninyo yung arresting officer. Usapang Legal. O kaya naman yung tumutulong lang sa kanya, na hindi naman siya alagad ng batas pero tumutulong dahil medyo mahirap ka, pasaway ka, mahirap kang tawag doon, mahirap i-serve sa iyo ang warrant of arrest. Meron din tayong tinatawag na direct assault. May pananagutan din po sa ating batas. Yung pong resisting arrest ay meron pong parusa na arresto mayor. Arresto minor, arresto mayor is 3 months and 1 day hanggang 6 months. Yun po ang parusa nito. At meron pong kaukulang multa na hanggang 100,000 piso. Yan. Usapang Legal. Abay, syempre po, yun pong direct assault, mas mabigat po yung parusa doon dahil hindi ito po ay presyon correctional. Ano yung presyon correctional? 6 months and 1 day, hanggang 6 months and 1 day hanggang 6 years. Yun po ang parusa nun. Although meron po itong minimum, medium, and maximum period. Yun po yun. Usapang Legal. Siyempre pa, mas malaki rin po doon yung kaukulang multa na isinasaad po ng ating batas. Ito po ay ayon na din doon sa amendment noong 2017 sa ating revised
Penal Code. Now, ang tanong, RHTV, paki-post nyo nga ito. Wala pong kinalaman nito sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay question sa atin. Blinak ko lang yung sabi niya, ask lang po advice. If ano ang gagawin? May kaso po sa drugs. Siguro ito ay hobby, no? Hobby ko na hinuli ng pulis. Nag-ask ako, warrant po, wala pong mapakita. Ano po ang pwedeng gawin? Usapang Legal! Gusto kong malaman kasi may pagkakataon po na ang isang tao ay pwedeng maaresto ng walang warrant of arrest. Ngayon, ito po yung tinatawag na warrantless arrest. Meron lamang pong 3 pagkakataon kung kailan legal na gawin ang pag-aresto ng walang ini-isyong warrant of arrest ang korte. Ano ba yon? Una, ikaw ay gumagawa ng krimen. No? Yung aktual na gumagawa ng krimen. So kung halimbawa ikaw, nasa pot session ka, ongoing ang pot session, dumating si pulis, pero wala kang kaso dumating si pulis, naaktuhan ka, ito pa yung term na naaktuhan, na nagpa-pot session, ikaw, pwede kang arestuhin ng walang warrant of arrest. Halimbawa naman, ikaw, katatapos mo lang patayin si Pedro, tumatakbo ka galing sa crime scene, no? Immediately after mong patayin si Pedro, si Juan tumatakbo galing sa crime scene, no? Merong pulis. Pwede pong diretso siyang arestuhin. Warrantless arrest. Ayan. Usapang Legal! Eto naman, bumunot ng patalim, sasaksakin. Hindi pa nasasaksak, pero sa akma niyang sasaksakin yung kanyang kaharap-kaaway. About to commit a crime at nandun ka sa harap, pwede mong arestuhin dahil akma na niyang sasaksakin yung kanyang kaaway. Warrantless arrest. Hindi kailangan ng warrant of arrest sa mga ganitong circumstansya. Alangan namang antayin mo pa na, saglit lang, huwag mo muna siyang sasaksakin. Kukuha muna ako ng warrant of arrest. Hindi po ganon. No? So, 3 pagkakataon na pwede ang warrantless arrest. Usapang Legal! Pero may pagkakataon naman, baka naman itinatanong nito, pwede po ba siyang mag-aresto na hindi po ako pinapakitaan? Baka naman ang gusto niyang paalam or itanong, meron siyang kaso at meron na siyang warrant of arrest pero hindi siya pinakitaan ng kopya nito. Ang tanong, requirement ba na mag-submit ng physical copy o magbigay ng physical copy ng warrant of arrest ang arresting officer, no, sa kanyang inaaresto o hinuhuli? Usapang Boy, controversial. Again, wala po itong kinalaman sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay simpleng talakayan, general discussion only. Ayan. Now, meron pong, ang sinasabi po kasi sa ating rules of, sa ating saligang batas, kailangang igalang, ang karapatan ng isang akusado. No? Kapag ka ang isang tao ay aarestuhin, hindi siya nawawalan ng karapatan. Okay? Dapat i-observe pa din ng arresting officer ang rights of the accused. Usapang Legal! Ang sinasabi po ng ating Rule 113 ng ating Rules of Court, no? Ano ba ang kailangan kapag ka mag-aaresto? Requirements kapag ka mag-aaresto. Siyempre, identification ng arresting officer. Ako po, si Rina Seco, meron pong warrant of arrest. No? Meron pong warrant of arrest sa inyo. Halimbawa, Juan Pedro, may warrant of arrest sa inyo. So, at ito ay batay, no, sa ganitong aligasyon. So dapat ipinaliliwanag kung anong kaso ang kinahaharap or sa anong dahilan bakit inaaresto ang isang tao. Usapang Legal! At syempre, sinasabi doon or ini-explain sa kanya yung specific legal ground para sa kanyang pag-aresto. Sinasabi ba na kailangan mong ipakita or bigyan ng physical na kopya ng arrest warrant ang isang tao? Usapang
legal. Generally, dapat po ay naipakikita, no, yung kopya ng warrant of arrest. Not necessarily ibigay ang physical copy, no? Ang sinasabi po ng isang kaso, there is one case na nagsasabi na hindi porket hindi nabigyan ng physical copy ng warrant of arrest ang isang taong inaaresto ay illegal na ang pag-aresto dito. Usapang legal. Ito po yung kasong People versus Castelo. Sabi niya, yung failure to provide a physical copy does not necessarily invalidate the arrest, no? Kaya lang, no, mayroong caveat, no? Kapag ka nag-request, no, itong inaaresto na mabigyan siya or mapakitaan siya ng kopya, not necessarily a physical copy, but kahit electronic copy nitong warrant of arrest, may karapatan siya na makita ito. Usapang legal. Ayun. So, paano naman po kung talagang nagre-refuse at hindi man lang sinabi sa akin kung anong kaso ang kinahaharap ko, basta na lang po inaresto ako, basta na lang po pinosasan ako, pwede mo namang ereklamo ang arresting officer saan? Meron pong tinatawag na Internal Affairs Service, ang Philippine National Police, at pwede din pong magreklamo sa Commission on Human Rights laban dito sa arresting officer na nagkaroon ng pag-abuso sa pag-implement ng warrant. Usapang legal. Ayan. Pero iba pong usapin kapag ka-search warrant dahil bagaman at hindi ganoon kastrikto ang ating rules of court pagdating sa pagpapakita ng physical copy, pagbibigay ng physical copy ng arrest warrant, iba po kapag ka-search warrant. Bakit? No? Bakit? Usapang legal. Kasi po pag sa search warrant, nakadetalye doon kung ano ang bagay na hinahanap at kung saan lang maghahanap ng bagay na ipinahahanap ng korte, no? Naka-indicate. In fact, no, sa arrest warrant po wala po siyang expiration, hindi nag-expire. Pero ang search warrant hanggang 10 araw lamang ang validity kapag ka po hindi ito na ipatupad o na-implement within 10 days from release, wala na po itong bisa. Usapang legal. Again, kung kayo po ang isi-search ng pulis, hahanapan po ninyo ng kopya ng search warrant dahil kailangan po ninyong makita doon kung ano nga ba ang hinahanap at saang lugar ito hinahanap. Kasi kapag ka po sinabing sa loob ng bahay ni Rina Seco, hindi po yun valid. Bakit? With specific, dapat meron pong specific, no, na detalye kung saan hinahanap, no? Pagka sinabi pong doon sa balcony, ay sa balcony lang ito, hindi pa pwedeng maghalughog sa kwarto, no? Kung ito po ay sinabing nasa kitchen lamang, hindi po pwedeng pumunta sa CR, hindi po pwedeng pumunta doon sa living room, hindi po pwedeng pumunta doon sa guest room, kung saan lang lugar sinasabi or anong lugar, specific na lugar lang ang sinasabi or binabanggit sa search warrant. Usapang legal. Okay, so yun po ang pagkakaiba. Yan. Pero kapag ka po warrant of arrest, dapat, no, nag-a-identify ako si Rina Seco, inaaresto kita, merong inisyu na warrant of arrest laban sa iyo dahil sa ganitong rason, no? Yun po yun. At syempre pa, binabasahan ng or sinasabihan ng Miranda rights. Ano ba yung Miranda rights, no? Kung kayo po ay nakapanood na ng mga movies or even doon sa ginawa ni General Torre, no, yung ikaw ay may karapatan na hindi magsalita at ikaw ay may karapatan na kumuha ng sarili mong abogado, yung mga yun po, yun ay bahagi ng Miranda rights. Usapang legal. Magandang gabi po muna sa inyo, Rudy Val Palma, Ricky Soriano, Maria Teresa Lazaro, si Michael Samos at syempre pa Marcelo M.
si Michael Samos, magandang gabi po sa inyo. Ria Soto, at syempre pa, ito pa marami pang mga nanonood sa atin. Ging Decatoria, magandang gabi po sa inyo. At okay. Si Jonalyn Castro, magandang gabi sa iyo. Gayon din sa iyo, Ding. Syempre pa kay Elisa, kay Santi, April, at si Cheska. Gayon din sa iyo, Cheese. At magandang gabi din sa iyo, Rex Seco, dyan sa Tondo, Maynila. Michael Manalo, magandang gabi. At ang daming questions. Amon Biton, Buddy Fernandez, Maria Miranda, at sino pa ba ito? Ang dami pong questions. Vic Mendoza, nanonood sa atin sa London, UK. Thank you very much for watching. Mirna de la Cruz, at itong si Virginia Rosales, at maraming iba pa. Bongski, magandang gabi sa'yo. Usapang Legal. Okay, so ito pa may mga, ang dami pala mga questions ninyo, ano? Pasensya na kayo, hindi ko mahabol napakarami pong questions. Magandang gabi, si Jericho Rosales nanonood sa atin, Seco Benedict, at Tita Ami Miraflor Garcia. Thank you very much for watching. Ang daming nanonood sa atin ngayon. Thank you very much. Alam ko po na marami sa inyo or mga viewers tayo na supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Reminder lang po, let's all do it the right way. Pag yung ating pagsuporta, ano ba yung right way? Huwag po tayong manghaharas ng iba, because alam nyo po ang sinasabi, bagaman at sinabi ko sa inyo, disclaimer, na ang discussion natin tungkol sa warrant of arrest ay walang kinalaman kay Pangulong Duterte. I know many of you are watching because of this issue on warrant of arrest. Again, ang topic po natin ay kung ano yung umiiral na batas dito sa Pilipinas at walang kinalaman yung sa ICC. Hindi po ako expert on that matter. Yan. Usapang Legal. Pero ang isa lang pong paalala natin sa lahat, tayo po ay kumalma at idaan natin sa tamang venue at sa tamang paraan ang ating pagpapahayag ng ating opinion, because sa halip na makatulong baka po ito'y makasama pa. Take note lamang po na yung sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kailangang patunayan ng prosecution. Magaling po yung head counsel, yung lead counsel na nakuha ng kampo ni Pangulong Duterte. Meron na po siyang napa-acquit, na isang nakasuhan din for, I think, crimes against humanity doon sa ICC. Pero maganda pong basahin natin yung Rome Statute, dahil ito, bagaman at napakahaba, it's 89 pages, medyo matagal-tagal siyang basahin, pero para din po guided tayo sa ating mga hakbang at hindi makapagpa-worsen sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. Kasi sa loob ng ilang buwan bago ang September 2025, noon sa kanyang hearing, ay maari pong magpasok ng mga motion ang mga abogado ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kung gusto po ninyo na mapalaya, mayroong tinatawag na interim release, kailangan pong maipakita na walang rason, para mag-alinlangan ang mga judges para siya ay payagan sa motion for interim release. Yun po ang wag nating ipiprejudice if we want the former president released prior to the next hearing. Usapang Legal. Peter Bautista, magandang gabi. Thank you very much for watching. At yung iba pang nanunood, magandang gabi po sa inyo. Okay. Kung may kaso ka, pwede ka bang maaresto pagdating ng Pilipinas? Paano po kung matagal na issue ang warrant? Kung may kaso ka, ito ay criminal na kaso dahil wala naman pong warrant, wala pong warrant of arrest sa mga civil at administrative cases. Tanging sa criminal cases lamang po merong aresto, Again, ang warrant of arrest ay hindi po nag-i-expire. Pagdating ng 6 na buwan at hindi ito na-implement, usually, nag-re-report lamang po yung arresting officer kung ano yung
yung law enforcer, no, kung ano ang nangyari, kung bakit hindi na-implement or na-execute ang warrant of arrest. Pero kapag po ganyan, no, at halimbawa, ini-endorse po kasi ito, no, pwedeng sa NBI, pwedeng sa Bureau of Immigration, kung meron ng warrant of arrest. Pagdating po sa immigration, halimbawa, nasa ibang bansa ka at bumalik ka ng Pilipinas at nasa system na po ng Bureau of Immigration ang detalye ng inyong warrant of arrest, maari kang maaresto, mapusasan pagdaan mo sa immigration. Usapang Legal. Ayun. So, again, hindi po nag-expire ang warrant of arrest. Ang search warrant naman hanggang 10 araw lamang. Yan. At yung pong warrant of arrest ay para lamang sa mga criminal cases. Ayan. So, yun. Attorney, totoo po ba na safe na kapag may warrant of arrest ka at hindi naman nahuli sa loob ng 6 months pagka-issue ng warrant? Ayan. Meron pong tinatawag na archiving. Na-archive po yung warrant of arrest, no? Kapag lumagpas ang 6 na buwan. Pero meron na po kasi ngayong e-system, e-warrant, no? Na nasa system na kasi 'di ba? Tayo ay high-tech na ngayon, 'di ba? High-tech na po tayo ngayon. So, meron pong kumbaga ay makikita po 'yan sa system at maaari pa rin pong i-implement, no? So, yung ating mga law enforcers, pwede pa rin pong maaresto. Hindi ka pa rin safe from arrest kahit pa lumagpas na ang may katagalan. Usapang Legal. By the way, kung kayo po, no, ay may kinahaharap na kaso sa korte, kasong kriminal ha, kapag ka po kayo ay pinadalhan ng notice of arraignment, usually ito po ay merong direktiba o merong utos din na maliban sa nag-i-specify doon ng arraignment ay yung mag-submit ng counter affidavit kung kayo po ang akusado. Kasi kapag ka dumating po sa court, accused na ang tawag. Kapag ka sa prosecutor's office pa lamang, ang tawag po doon ay respondent. No? Pag prosecutor, yun ay preliminary investigation pa lamang ang tawag. No? Hindi pa po yun actual na kaso. Pero kapag ka po si prosecutor o tinatawag nating fiscal ay nag-resolve na meron ng probable cause para ipagpatuloy ang kaso sa korte, no? Kapag ka po ganito, isasampa ang information in court, iraraffle, pagkatapos magsiset, no, ng arraignment. Doon po sa arraignment tinatanong kung anong masasabi mo kung guilty ba or not guilty. Usually, kapag ka may patawag po or notice na meron kayong schedule of arraignment, meron din po itong direktiba to file the counter affidavit. Huwag po ninyong dededmahin kapag ka po ganito. Bakit? Kapag ka po ganito, ang sunod niyan, aresto na. No? Mahihirapan na kayo. Kasi, no, meron po tinatawag na bench warrant. Hindi pagsunod, no, sa direktiba ng korte. Usapang Legal. Ito pa, si Valentina Melana Poncia, ilang taon po naka-archive ang mga kaso na hindi pa tapos? Actually, at pag-expired na ba yung naka-archive ay libre na yung nasasakdal? Hindi pa rin po. Kasi nananatili yung warrant of arrest. Again, hindi po nag-expire yung warrant of arrest. Kaya po merong mga katagal-tagal ng kaso. May kasong rape, no? May katagal-tagal ng kaso, may kasong rape. Nagtago pala sa kung saang lugar, dito sa Maynila, no? Naaktuhan o halimbawa po ay nahuli kung saan tapos na-discover na meron pala siyang pending na kaso. Ibig pong sabihin pwede pa siyang maaresto. Pagka na-archive po, ibig sabihin hindi lang actively looking for you ang ating mga kapulisan, pero pag na-timingan ka, kalaboso ka pa din. Usapang Legal. Okay, Bongski, iwan pag kumuha ng police clearance ang isang taong may warrant, mahuhuli po siya. Saan kaya kumuha ng clearance?
anong tawag? What do you mean? Kapag normally po kapag ang isang tao ay nangangamba kung meron siyang kaso o natuloy ang kaso kasi may nakaaway, na-involve sa trouble o kaya naman ay nakagawa ng hindi maganda at tantamount to krimen, pero hindi naman siya nagtago na dahil natakot, pagkatapos ay gustong mag-abroad po, di ba kapag ka mag-abroad meron pong NBI clearance na requirement. Ay yung iba natatakot kumuha ng NBI clearance kasi doon kapag ka, may kaso po, chances are malalaman sa NBI clearance kapag ka ikaw nag-apply kung meron kang pending criminal case. Now, ang tanong, attorney, kapag ka po ba may pending criminal case at lumabas po doon sa NBI, nag-request ako ng clearance at lumabas po doon na may kaso ako, aarestuhin po ba ako ng NBI? Depende. Ikaw ba ay may warrant of arrest? Kapag ka may warrant of arrest ka, ay chances are yes, pwede kang maaresto. Usapang Legal! Okay, ilang attorney, kapag ka po itinatago ang kriminal, may kaso po ba yun? Yes, maaari ka magkaroon ng pananagutan unless of course ikaw ay kapamilya, no? Bawa magulang ka o halimbawa ikaw ay anak ng isang taong inaaresto, itinago mo yung anak mo o itinago mo yung magulang mo, syempre naman ito, common sense at natural sa isang kapamilya na pangalagaan, na protektahan ang kanyang miyembro ng pamilya. But all the rest, maaari po itong pumasok doon sa tinatawag na obstruction of justice. Usapang Legal! Ayan. So, basically, yan po ang ating talakayan ngayong gabi. Hindi. May oras pa pala tayo. Magbabasa muna ako. Michael Samos, magandang gabi. Maraming comment dito si Michael Samos. Etong si Aunt May, Ma'am, paano kung yung search nila then wala namang ganun bagay? Suddenly may nahanap sila. How to defend yourself in a proper way? Aunt May, kapag ka po halimbawa, sinabi doon sa search warrant na merong baril nakalagay doon sa drawer, ibabaw na sa drawer, kaliwang bahagi ng ng estante doon sa halimbawa ay sa sala, no? Ay pagkatapos hindi pa man nakikita yun, may nakitang droga sa gilid, no? Ito naman ay kumbaga ay exposed, no? Syempre, pwede po yung kunin. Pero kung halimbawa kumbaga ay resulta ng paghahalughog, no? Na hindi kasama doon sa kapangyarihan doon sa search warrant, syempre hindi illegal po yun. Again, doon lamang po legal po ang legal po, no, na makasali sa makuha isis ay yung in plain view lamang na mga illegal na item. Usapang Legal! Kapag ka po ito ay resulta ng extra na paghahalughog, pwede po ninyong ipa-expunge, pa-exclude yung ebidensyang ito. Dahil ito po ay tinatawag na fruit of the poisonous tree at hindi po ito maaaring gamitin laban sa inyo. So kapag ka po illegal ang search, pwede po ninyong gamiting depensa. Again, teknikalidad na po ito. Pwede na po itong depensa. Usapang Legal! Yes, harboring of criminals, Bongski. Thank you very much. Attorney, dumadaan po ba muna sa barangay ang search warrant? Normally po, meron pong isinasaba na taga-barangay at saka yung miyembro ng media, lalo na kapag kadroga po ang pinag-uusapan. Jar Navarro, pwede bang tanod pag nakalob? Ang tawag doon? Hindi po masyadong malinaw yung question ninyo, Jar Navarro. Attorney Rina, sabihin natin na may valid warrant of arrest. Pwede na ba tumawag sa abogado? Karapatan po ninyo na tumawag ng abogado. Isa po yun sa mga karapatan ng mga naakusahan. Ang ma-provide ng abogado o kaya naman ay
kung gusto niya ng pribadong abogado, no, kung may kakayahan siya, mag-engage, no, ng kanyang lawyer of counsel of her or his choice. Usapang Legal. Magko-commercial po muna tayo pagkatapos sa ating pagbabalik. Marami pong mga questions, hindi ko po maisa-isa, pero yung iba po, no, I'll be honest with you, yung iba po na patungkol kay Pangulong Duterte, I would recluse myself. Hindi ko po sasagutin dahil una, hindi po makaapekto sa kaso ito ni Pangulong Duterte. Wala po itong kinalaman, at whatever I say patungkol sa kaso ni Pangulong Duterte, wala naman pong bearing, no? Hindi po ito, kumbaga, wala pong bearing, wala pong bigat ang sasabihin ko pagdating doon sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte. Usapang Legal. General discussion lamang po ito. Magbabalik pa po ang usapang DZRH, usapang legal. Ilan po muna ang mga paalala dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. DZRH, usapang legal po kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. May question dito. Si Willie Maaliw, ang sabi niya, meron po ba na natakdang oras ang pag-serve ng warrant of arrest like 8 to 5 at hindi basta ka-arestuhin ng 2:00 ng madaling araw? Okay. Yun pong search warrant, ini-encourage po na sa daytime, no? Bagaman at pwede itong i-implement kahit na gabi kung halimbawa po ang sasabihin ay sa ganitong oras lang o madaling araw lang available, no? Itong ganito sa ganito, itong epektus. Dinadala lang po yung epektus sa ganitong oras, so pwede po yon. Pero yung warrant of arrest anytime of the day, anywhere, pwede po itong i-implement. So Willie Maaliw, kahit anong oras po, pwedeng i-implement ang warrant of arrest. Si Pedro, wanted, no? May warrant of arrest issued laban kay Pedro. Hindi naman po pwedeng, nakita siya ng 2:00 ng madaling araw, hindi siya pwedeng arestuhin dahil walang oras. Hindi po. Pwede siyang arestuhin anytime, anywhere. Usapang Legal. Buti pa ang warrant hindi nag-expire pero yung relasyon natatapos. Ay oo, kapag ka matindi yung fanaticism o masyadong, anong tawag doon, masyadong hot na hot, no? Hot na hot. Regardless kung sino po yung inyong sinusuportahan. Masyadong hot na hot, nagiging friendship over. Pero pagdating po ng panahon, tayo lang din ang magtutulungan. Kaya, maari tayong mag-express ng ating pagtutol, ng ating opinion, no? Basta lang po meron tayong basihan, inaaral muna, at syempre wala tayong ibang nilalabag na batas. Doon po tayo sa walang ibang nalalabag na batas para sigurado tayo na protektado din ang ating karapatan at safe po tayo sa ating pamamahayag kasi may pagkakataon ng ating pahayag ay lumalabag na pala sa batas. Doon lang tayo sa safe, no? Para hindi po natin na ipapahamak ang ating sarili. Usapang Legal. Ang dami pang mga questions na pinapadala ninyo. Magandang gabi sa iyo, Bongski. Thank you very much for watching. And syempre, pwede po ninyong i-share ang ating talakayan tonight. Okay, meron pang ibang question dito. Attorney, pwede po bang mapawalang visa ang arrest? Yes. Pwede pong mapawalang visa ito. Alam mo, wala po namang sapat na basihan. No? Pwede pong meron po tayong tinatawag na motion to quash. No? Pwede po yun. Yan. So, by the way, kapag ka po meron tayong kaso, kriminal, naisampa na ang impormasyon sa korte, again, no, after po ng preliminary investigation sa prosecutor's office, at si prosecutor nag-resolve na merong sapat na batayan para isampa ang kaso sa korte. Once maisampa po ang information in court, no, maganda po kung ikaw ang syempre akusado na ang tawag sa'yo dahil nasa korte na. Once po na tumungtong na sa korte ang information, mag-file na po kayo agad ng piyansa, no? Basta po
qualified for bail, no? Bakit? Para hindi na po kayo ma-issuehan pa ng warrant of arrest, para hindi na din po kayo mapusasan, no? I-process na po ninyo agad ang piyansa, no? Because generally, bail is a matter of right, no? Unless of course ito ay pasok doon sa heinous crimes na at malakas po yung ebidensya laban sa inyo, pero generally, no, karamihan po ng mga nakakulong ngayon, no, karamihan po diyan ay qualified sana mag-bail. Kaya lang, syempre, mahal po ang pagpapiyansa. Well, depende po sa kaso ninyo. Usapang Legal. Okay, mga question po na patungkol kay former President Duterte. Yung iba po hindi ko po masasagot dahil unang-una wala po akong sapat na knowledge, no, doon sa topic, no, patungkol doon sa International Criminal Court. Tayo naman ay aminado sa limitasyon ng ating kakayanan. Sa atin lang general information para po sa ating sakasakali, no, dumating ang pagkakataon na tayo or may kakilala tayo na mas ma-involve sa isang masalimuot na sitwasyon, alam po natin ang ating mga karapatan. Magandang gabi sa iyo, Ton Fulminar dyan sa Makati, Enrico Candosa dyan sa Tondo, Manila. At syempre pa, uy, sino to? Are you serious? Sabi niya, Ramon Bong Revilla Jr. is watching. Thank you very much. Cherry Tarayo dyan sa Quezon, Lopez Quezon, si Estrella Sanchez Adan sa Quezon City, Merlinda Tengson, at maraming iba pa. Thank you very much for watching. Si Ria Soto. Ma'am Ria Soto, i-private message nyo po dun sa Attorney Rina Seco na page yung question ninyo. Promise, sasagutin ko po yan. Although hindi ko pa po natatapos lahat yung mga sagutin nyo o mga questions dahil napakarami po ninyong mga daming questions ang ating mga listeners. Pero inuunti-unti ko po ang inyong mga questions. And honestly, hindi ko talaga masagot, Kenneth. And Gael, ang dami pa ring mga questions, pasensya na kayo, no? And honestly, just a disclosure, ito po yung aking page. Ito po yung personal, unread po lahat yan. Pero inuunti-unti ko pong basahin at sagutin kapag may pagkakataon. Usapang Legal. Okay. Ang bilis ng oras, sayang, ginaganahan pa ako Pero meron pa po tayong episode on Thursday. I will try to discuss something related pa din sa ating talakayan para po yung mga questions na na-miss ko today, kung hindi ko man alam ay pwede ko pong pag-aralan at para mas masagot ko po ng tama at naaayon sa batas, aaralin ko po yan for Thursday. Nakasama ko po sa kabilang side, Bile Domingo. And I don't know yung mga taga-RH TV Tech. Thank you very much. At ano pa ba? Husto de Asis dyan sa Seattle, Washington. Thank you very much. Magbabalik po tayo on Thursday, same time, same station, same channel. Ako pang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Usapang Legal, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal.